Hindi pa tayo uuwi. Masyado pa maaga. Hindi rin kita ihahatid hanggat hindi pa kita pinagsasawaan. Aray, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang pumalag. Wala namang makakarinig at tutulong sa'yo dito eh. Manahimik ka na lang, Teresa. Huwag na huwag kang magsusumbong dahil sisiguruhin ko na hindi mo na makikita pa ang anak mo o sisiguruhin ko na palalayasin ko kayo sa bahay na yon. Manggagancho, walang utang na loob. Naririnig niyo ba ang sarili niyo? Hindi porke mahirap kami ay tatrato niyo kami ng ganito. Nandito kami bilang tao na humihingi ng tulong para mabigyan ng hustisya ang kahayupang ginawa niya sa nanay ko. Hindi niyo ba nakikita ang mga pasa at sugat niya? Tingnan niyo, mga bulag ba kayo? Ha? Tandaan niyo ito. Lahat kayo. May araw din kayong lahat sa akin. Hayop ka? Sino ka ba talaga? Mapapatay kita! Taon 2009. Si Quijor. Isang araw, bandang 4:00 ng hapon, kasabay ng manakanakang pagpatak ng ulan na sinasabayan pa ng malalakas na kulog at kidlat, ay ang walang humpay na pagmamakaawa ni Teresa sa kanyang asawa. Hawak ni Romeo ang kanyang bag at nakayakap naman sa paa nito ang naninikluhod na kanyang kinakasama. Nag-iiyakan din ang 2 batang lalaki na nasa edad 7 at 5 taong gulang pa lamang. Romeo, maawa ka. Huwag mo kaming iiwan ng mga bata. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng mga anak mo. Tama na, Teresa. Bitiwan mo nga ako. Patawarin mo ako. Sinubukan ko namang mahalin ka, kaya lang sa ngayon ay sigurado na ako sa nararamdaman ko. Paano mo nagawa sa akin to? Hayop ka. Wala kang kwentang ama. Hindi ka man lang naawa sa mga bata. Sa loob ng maraming taon, ginamit mo lamang ako. Kung si Lisa talaga ang mahal mo, sana hindi mo na lamang ako pinaasa. Sana hindi mo ako binuntis na hayop ka. Napakasama mo. Pero ano naman ang magagawa ko, hindi ba? Anong magagawa ko kung sa simula't sapul ay ipinanganak ka na walang konsensya? Sige, umalis ka. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita pa. Ito ang tatandaan mo, Romeo. Hindi ka magiging masaya. Isinusumpa ko. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Wala akong pakialam sa sasabihin mo, Teresa. Tapos na tayo. Pagkalabas ni Romeo ng bahay, walang kasing bilis na tumakbo at sumunod ang panganay nilang anak na lalaki. Tatay! Huwag mo kami iwan, tatay! Tatay! Pumasok ka sa loob ng bahay. Hindi mo pa nakikita ang umuulan? Kalimutan mo na may tatay ka. Sige na! Tatay! Tay! Anak, tama na. Halika na. Wala na tayong magagawa pa. Tuluyan niya na tayong iniwan. Bakit niya tayo iniwan, nanay? Hindi niya ba tayo mahal? Hindi na ba babalik si tatay? Saan po siya pupunta, nay? Wala nang maisagot pa si Teresa sa sunod-sunod na tanong ng kanyang panganay na anak kay Romeo. Patuloy sa paghagulgol sa gitna ng malakas na buhos ng ulan habang mahigpit na nakayakap ang bata sa kanyang ina. Hindi mapigilan ni Teresa ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata habang nakikitang nasasaktan sa nangyari ang kanyang mga anak. Pinupunasan niya ang basang katawan ng bata dahil sa ulan at pagkatapos ay pinalitan niya yon ng damit. Ramdam niya ang dobleng sakit na nadadama ng 2 batang naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Nung mga oras na yon, mas nanaig ang takot na kanyang nararamdaman kung paano gagampanan ng mag-isa ang responsibilidad na iniwan sa kanya ni Romeo.
Ang panganay na anak na si Ara ay nasa edad 15 taon pa lamang at nag-aaral noon sa sekundarya. Anak niya yon sa una niyang asawa na pumanaw 5 taon pa lamang matapos nilang maikasal. Maswerte na nagkaroon sila ng anak bago yun pumanaw, ngunit alam niya ang hirap na magpalaki ng bata na walang katuwang. Bagay na muling gumugulo sa kanyang isipan noong mga sandaling yun. Walang mapagkukunan ng sapat na pera si Teresa para itaguyod ang araw-araw na pangangailangan ng kanyang mga anak. Ume-extra lamang siya sa paglalaba kay Don Gregorio. Yun din ang may-ari ng lumang bahay na kanilang tinitirhan. Mula kasi na magloko si Romeo ay hindi na sila nakapagbayad ng upa sa bahay na kanilang inuupahan, kaya naman pinalayas sila ng may-ari noon. Nagmabuting loob na tinulungan sila ng matandang mayaman na si Don Gregorio, kaya sila ay pinatira sa nasabing bahay. Matapos mabihisan ni Teresa ang anak, tumungo siya sa kusina at binuksan ang lalagyan nila ng bigas. Lalo lamang siyang napahagulgol nang makita ang kakarampot na laman ng kanilang bigasan. Nadatnan siya ni Ara sa ganoong sitwasyon na nanggaling pa sa sentro. Pinagbabantay kasi yon ng tindahan ng kanyang guro kapag araw ng Sabado at Linggo. Nay, nandito na po ako. May dala po akong bigas at... Oh, bakit umiiyak kayo? Totoy? Bunso? Ano nangyari? Nasaan si nanay? Umalis si tatay, ate. Iniwan niya na tayo. Lumayas na siya at hindi na siya babalik pa. Naku, huwag na kayong umiyak. Nandito naman kami ni nanay diba? Mahal na mahal namin kayo at hindi namin kayo pababayaan. Sandali lang at ilalagay ko muna tong mga dala-dala kong pagkain sa kusina. Nagugutom na ba kayo? Opo, ate. Gutom na po kami. O siya, sige. Magluluto muna ako, ha? Nakangiti ngunit may kurot sa puso ni Ara na makita sa ganong kalagayan ang kanyang mga kapatid. Tumalikod at napabuntong hininga siya nang makita ang basang bahagi ng kanilang sala mula sa tumutulong sira-sirang bubong. Dumiretso sa kusina at nadatnan ang kanyang nanay Teresa na nakatulala habang hawak ang pantakal ng kanilang bigas. Nay, okay lang po ba kayo? Ako na po dyan. Umupo po muna kayo. Ay, tubig. Gusto niyo po ba ng tubig? Sandali lang po, ha? Heto po, Nay. Uminom po muna kayo ng tubig. Salamat, anak. Totoo po ba? Umuwi kanina si tatay at... Huwag na lang natin pag-usapan. Okay lang ba kung ikaw na munang mag-asikaso dito sa kusina? Masakit kasi ang ulo ko. Iidlip lang muna ako, anak. Ilang gabi na rin kasi akong hindi makatulog na maayos. Masyado po kasi kayo nag-iisip ng kung ano-ano, kaya ayan. Sige nanay, magpahinga na po muna kayo. Huwag po kayo mag-alala, kaya natin to. Basta magpakatatag lang po kayo at kailangan namin kayo ng mga kapatid ko. Wala naman po tayong magagawa kundi tanggapin at magpatuloy na lamang sa buhay. Ay, huwag kayo mag-alala. Kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral, sisiguruhin ko na bibigyan ko kayo ng magandang buhay, Nay. Salamat, anak. Napakaswerte ko dahil may anak akong katulad mo. Mahal na mahal ko kayo ng mga kapatid mo. Yan ang palagi ninyong tatandaan. Mahigpit na yakap na lamang ang itinugon ni Ara sa kanyang ina, bago yun tumalikod at muling tumulo ang mga luha. Huwag kayong mag-alala. Balang araw ay magiging maayos din ang lahat. May dahilan kung bakit kailangan pagdaanan natin ang lahat ng ito. Basta ako, hanggat kaya ko, hanggat humihinga ako, mayroong pag-asa. Ako ang aahon sa pamilya natin sa kahirapan, Nay.
Abalang naglinis ng buong bahay habang nagluluto ng hapunan ang dalaga. Pagkatapos ay ginising niya na ang mga nakatulog niya ring kapatid, katabi ng kanilang ina. Totoy, bunso, bangon na. Nakaluto na si ate. Nay, kain na po tayo. Sige lamang, anak. Kumain na kayo. Hindi pa ako nagugutom. Sigurado po ba kayo? Baka hindi pa po kayo kumakain mula kanina, ha? Siya, titirhan na lamang po namin kayo ng pagkain. Ang kulit mo naman. Busog nga ako, di ba? Kumain na kayo. At pwede ba? Huwag kang maingay. Ang sakit-sakit na nga ng ulo ko eh. Sige po. Halina kayo, Totoy, bunso. Ano bang nangyayari kay nanay? Para ngayon ko lamang siya nakitang ganon. Siguro dahil masama lang talaga ang pakiramdam niya. Sige na, maupo na kayo. Kumain kayo na marami, ha? Marami tayong ulam ngayon. Masarap at paborito niya ang itlog at pansit canton, hindi ba? Opo, ate. Paborito namin to ni Bunso. Pansit canton at itlog. Kinabukasan, araw ng linggo. Nay, alis na po ako. Kalahating araw lang naman po ako magbabantay sa tindahan. Nagluto na po ako ng almusal ninyo. Kumain na lamang po kayo at kagabi pa kayo hindi kumakain. Sige na. Salamat, anak. Aalis din ako mamaya at maglalabada ako. Masakit pa rin ang ulo ko at katawan. Kung hindi po kaya ng katawan ninyo, ako na lamang po maglalaba mamaya pag uwi ko, Nay. Hindi na, anak. Ako na. Mag-iingat ka, ha? Nakangiti at hinimas-himas pa ang buhok ng dalawa niyang kapatid, na noon ay mahimbing pa ring natutulog bago tuluyang umalis si Ara. Bandang 9:00 ng umaga, matapos paliguan ang dalawang bata, ay hinainan na yon ng pagkain ng kanilang ina. Mga anak, dito lang kayo sa bahay. Maglalabada lang si nanay, ha? Huwag kayong aalis ng bahay. Totoy, ikaw na ang bahala sa kapatid mo, ha? Opo, Nay. Matagal po ba kayo? Si ate po, uuwi po ba siya kaagad? Mamayang tanghali ay uuwi na ang ate Ara ninyo. Basta dito lang kayo sa loob ng bahay maglaro. Naiintindihan niyo ba si nanay? Opo, Nay. Nagpatuloy sa pagkain ang dalawang bata. Malungkot namang tinitigan ni Teresa ang muka ng kanyang mga anak bago siya tuluyang umalis. Nang makarating siya sa mansyon ni Don Gregorio, ay agad na iniabot sa kanya ng isang kasambahay ang kanyang mga lalabhan sa araw na yon. Habang naglalaba, ay nataon namang pumanhik si Don Gregorio sa may labahan para iabot ang ilang uniforme na ginagamit niya sa kanyang opisina. Nakasuot lamang yon ng manipis na shorts at walang damit pantaas. Teresa, makikisuyo nga ako nitong mga uniforme ko. Unahin mo muna at ingatan mo, ha? Kayo po pala, Don Gregorio. Magandang umaga ho. Akin na ho. Ako na po ang bahala dyan. Ayos ka lang ba? Mukhang namumugto yung mga mata mo, ah. Kumusta naman ang paninirahan nyo sa lumang bahay? Kumusta kayo ng mga anak mo? Umuwi na ba si Romeo? Ayos lang naman po kami ng mga bata. Si Romeo po, wala na po siya. Tuluyan na pong sumakabilang bahay. Hayaan mo na. Ganyan talaga ang buhay. Malas niya dahil nagawa niyang ipagpalit ang isang butihing may bahay na tulad mo. Napakasipag mo at higit sa lahat ay maganda ka. Kung may kailangan kayo ng mga bata, magsabi ka lamang. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Sir, nakahanda na po ang almusal niyo sa mesa. Hinihintay na po kayo ng apo ninyo. Ay, siya, sige. Mag-almusal na rin kayo. Teresa, tumayo ka muna rin at mahirap magtrabaho na walang laman ng tiyan. Nag-almusal na ho ako bago ko umalis sa bahay. Maraming salamat na lamang po. Isang malagkit na tingin, kasabay ng matamis na ngiti ang namutawi sa muka ni Don Gregorio bago yun tuluyang umalis.
Napansin naman yon ng matandang katulong, sabay na pailing-iling. Teresa, ayusin mo nga yung damit mo at sa susunod ay huwag ka magsusuot ng manipis na bestida dahil masyadong mainit sa mata, ha? Ah, pasensya na ho. Wala naman ho sigurong problema dahil tayo-tayo lang naman ho ang nandito. Hindi ko naman po inaasahan na magagawi rito si Don Gregorio. Ay basta, maigi na nag-iingat. Teresa, huwag mo sanang mamasamain. Huwag ka masyadong magtitiwala sa mga tao sa paligid mo. Kahit pa alam ko na malaki ang pangangailangan mo, huwag mong hayaan na... Mila, pakisuyo naman itong paboritong ulam ng apo ko. Ay, sandali lang ho. Nariyan na. O siya, dito na muna ako, ha? Napakibit balikat na lamang si Teresa na animoy naguguluhan sa mga sinabi ng matandang katulong. Matagal nang naninilbihan ang matandang dalagang kasambahay sa pamilya ni Don Gregorio. Mula nang maliit pa lamang ang mga anak ng kilalang Don na noon ay nagsisipagtrabaho na sa ibang bansa at may kanya-kanya ng maayos na buhay. Ang tanging kasama na lamang nito sa mansyon ay ang kanyang pinakamamahal na apo sa bunso niyang anak. Nagpatuloy sa paglalaba si Teresa na magulo pa rin ang isipan at mabigat pa rin ang dibdib habang iniisip ang problema na kanyang pinagdaraanan. Muli na namang pumatak ang kanyang mga luha at idinadaan na lamang ang galit na kanyang nararamdaman sa pagkukusot ng mga damit na kanyang nilalabhan. Bandang 12:00 ng tanghali, sa gitna ng katirikan ng araw ay nagmamadaling naglalakad si Ara pauwi sa kanilang bahay. Nababatid niyang naiwan ang dalawa niyang kapatid sa kanilang bahay at hindi mawalang kabahan, lalo na't minsan mayroong kakulitan ang dalawang bata. Natuwa naman siya nang madatnan ang mga yon na noon ay magkatabing natutulog sa sahig, hawak ang kani-kanilang paboritong laruan na regalo ng kanilang tatay. Binuhat niya ang mga yon at inilipat sa higaan. Nang kargahin ang kanilang bunsong kapatid ay napansin niya na inaapoy yon ng lagnat. Namumula rin ang muka at labi ng bata. Ay, Diyos ko po, inaapoy ka ng lagnat, bunso. Bunso, gumising ka. Anong nararamdaman mo? Masakit ba ang ulo mo? Tumango-tango na lamang ang bata, sabay nangilid pa ang luha. Agad na naglagay ng tubig sa palanggana at binanlian ng mainit na tubig hanggang sa maging maligamgam ang temperatura. Ipinunas niya yon sa katawan ng kanyang bunsong kapatid at pagkatapos ay pinalitan niya ng manipis na sando ang damit noon. Pinahiran niya ng langis ang talampakan ng kanyang bunsong kapatid. Kumalma naman siya nang mapansin na bahagyang pinagpapawisan na yon. Tinabihan niya ang bata at bahagya pang hinimas-himas ang likod at muli na yung nakatulog. Bandang 5:00 ng hapon nang si Ara ay magising, agad siyang nagligpit at nagluto ng hapunan. Maya't maya niyang sinisilip ang kanyang bunsong kapatid na noon ay hindi pa rin tuluyang bumababa ang lagnat. Maya-maya lamang ay dumating na rin si Teresa at dumiretso sa kusina sabay inilapag ang 2 kilong bigas na binili niya mula sa kinita sa paglalaba. Nay, mano po? Salamat, anak. Anong oras ka nakauwi? Kanina papuntang hali. Napagod po ba kayo? Oo, marami-rami yung nilabhan ko ngayon. Kumusta ang mga kapatid mo? Nasa kwarto ho. Natutulog ho, Nay. Si Bunso po pala nilalagnat. Ano? Ay, sandali. Diyos ko, pinainom mo ba siya ng gamot? Bunso! Bunso! Ay, oo nga, nilalagnat siya. Iabot mo sa akin yung gamot. Kailangan ko siya mapainom ng gamot. Nay, wala na pong laman yung... Wisit, kasalanan to ng lalaking yon.
Kapag may nangyari sa anak ko, hindi ko mapapatawad si Romeo. Mapapatay ko siya. Mapapatay ko siya. Nanginginig ang kamay na ikinuyom ni Teresa. Niyakap siya ng mahigpit ni Ara na noon ay nakakahalata na sa paiba-ibang matinding emosyon ng kanyang ina. Nay, may naitabi po akong pera dito. Para po sana to sa project namin, pero may 2 linggo pa naman po ako para pag-ipunan yon. Ibibili ko na lang po muna ng gamot. Akin na. Akin na ang pera. Kailangan ko siya mapainom ng gamot. Hindi pwede magkasakit ang bunso ko. Sigurado ho kayo? Nay, sandali lang ho. Patakbo pang umalis si Teresa at wala man lamang pakialam yon sa damit niyang basa pa dahil sa paglalaba. Wala sa sariling pumara ng tricycle at sumakay yon papunta sa bayan. Pagkarating sa bayan ay agad siyang bumaba ng tricycle at dire-diretsyong naglakad na hindi man lamang naririnig ang boses ng driver na noon ay tinatawag siya. Aling Teresa! Aling Teresa! Yung pamasahin niyo po! Paktay kang bata ka. Boundary na sana eh. Wala yata sa sarili. Ay, ano ba nangyayari sa kanya? Baliktad pa nga ang tsinelas eh. Pambira naman, oo. Mukhang tuluyan na nga pinabayaan ng asawa. Ay, hindi bali na nga. Ay, pero nakakaawa talaga eh. Matapos bumili ng gamot si Teresa ay nagmamadali siyang lumabas. Napalingon sa bandang kaliwa na noon ay mayroong mag-asawa na magkahawak ang kamay. Bigla na lamang nagpantig ang kanyang pandinig at bahagyang nandilim ang paningin, dala ng labis na galit. Sinugod niya ang mga yon. Mga taksil! Mga hayop kayo! Papatayin ko kayo! Ale, ano ba? Bitawan mo nga asawa ko. Baliw. Okay ka lang ba, mahal? Humahagulhol si Aling Teresa na dinampot ang nabasag na bote ng gamot na kanyang binili. Pilit niyang dinadampot ang nabasag na bote at nanginginig ang kanyang mga kamay na sinasapo ang likido. Hindi. Kailangan uminom ng gamot ni Bunso. Kailangan gumalik na ang anak ko. Isang babae naman ang lumapit at nagpakalma sa kanya. Napansin niya na may malalim na pinagdaraanan si Teresa. Tinulungan niya yung bumangon at pinaupo sa tabi. Doon ay tuluyang bumuhos ang emosyon ng ginang at naikwento ang tunay na kalagayan ng kanilang pamilya. Isa sa mga tauhan ng mayamang babae ang inutusan niyang bumili ng gamot at ilang groceries. Ibinigay yon kay Teresa sabay pinasakay nila sa tricycle pabalik sa bahay nito. Mangiyak-ngiyak pa si Teresa na labis na nagpapasalamat sa babaeng tumulong sa kanya. Nang makababa ng tricycle ay nagmamadali yung naglakad. Halos hindi siya makahinga dahil sa sobrang kaba na nararamdaman nung mga oras na yon. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan at halos mabitawan niya na ang may kabigatan niyang bitbit nang marinig ang nagpupumalahaw na si Ara at si Totoy. Bunso, gumising ka! Gumising ka! Hintayin mo si Nanay, Bunso! Bakit tayo niya nang gumising, ate? Ano pong nangyayari sa kanya? Bunso! Ano nangyari, ha? Kumuha ka ng kutsara, bilisan mo. Paiinumin ko siya ng gamot. Bunso, anak ko. Nandito na si Nanay. Marami akong pasalubong sa'yo. Anak, hindi mo ba ako naririnig? Magsalita ka. Kausapin mo ako. Ara, bilisan mo. Ano ba? Anak, huwag mong gawin sa akin to. Huwag mong iiwan si Nanay. Maawa ka naman sa akin.
Hindi. Hindi ka pwedeng mamatay, anak ko. Nabalot ng kalungkutan at pagdadalamhati ang buong kabahayan. Makalipas ang 1 buwan, matapos mailibing ang bunsong anak ni Teresa, ay wala pa rin yon sa sariling katinuan. Madalas ay nakatulala at palakad-lakad sa kung saan-saan. Isang araw, Nay, wag ho kayong aalis ha. Masyado hong mainit sa labas. Tingnan niyo ho yung paa niyo, may mga sugat na. Totoy, bantayan mo muna si nanay ha, papasok lamang si ate. dahil sa mga nangyari, hindi na nakapagpatuloy pa sa pag-aaral si Totoy. Pilit na lamang tinatapos ni Ara ang ilang linggo ng kanyang pasok. Pinagtitiisan niya rin ang pangungutya ng kanyang mga kamag-aral dahil sa kondisyon ng kanyang inang si Teresa. Iskolar sa pribadong paaralan kung saan nag-aaral si Ara dahil sa matalino yon at masipag sa kanyang pag-aaral. Lagi itong nangunguna sa klase kaya naman wala siyang binabayaran. Ang apo ni Don Gregorio na si Juan ang isa sa mga kalaban niya sa kanilang klase. Mayabang at madalas ay pinag-iinitan ang kanyang mga kamag-aral. Isa na sa kanyang mga binibiktima ay si Ara. Uy, sa wakas pumasok ka na, Pango. May exam pa naman tayo ngayon. Nag-aaral ka ba? Naku, paano pag bumagsak ka? Ha? Saan ka na pupulutin yan? Wala ka namang pambayad ng tuition. Wala na nga ata kayong makain eh. Sa pagkakaalam ko, kung hindi dahil sa lolo ko, hindi maipalilibing na maayos yung namatay mong kapatid. Tapos, yung labandera naming may sayad, nanay mo pala yun? Classmates, nakita nyo na ba nanay nito, ha? Yung nanay niyang aning-aning, palakad-lakad at... sabihin mo ng kahit na ano sa akin, pero hindi ko hayaan na kutsain mo ang nanay ko. Wala kang alam, kaya atikom mo yung bibig mo kung ayaw mong basagin ko yung pagmumukha mo. Ang yabang mo asal kalye ka pala eh. Ang lakas ng loob mo na itulak ako. Alam mo ba kung saan ka pupulutin? Baka nakakalimutan mo, ultimo bahay na tinitirhan nyo ay pag-aari ng lolo ko. Kaya matuto kang lumugar. Pareho lang kayo ng nanay mo, baliw. Sabi lang manahimik ka. Sa sobrang lakas ng suntok ni Ara, ay pumutok ang nguso at tumulo ang dugo sa ilong ng binatilyo. Nakakuyom ang palad at nagngingit-ngit sa galit na susugurin pa sana ang noon ay nakaupo at umiiyak ng si Juan dahil sa matinding takot sa dugo. Sakto namang dumating ang kanilang mestra at ipinadala sa klinik si Juan at agad namang pinapunta sa guidance office ang dalaga. Nagpaliwanag siya sa kung anong totoong nangyari at kung bakit niya nagawa yun kay Juan. Hindi naman siya pinaniwalaan dahil wala man lamang isa sa kanyang mga kaklase ang nagsalita para sa kanya. Bagkus ay pinagkaisahan pa siya ng mga yon. Suspendido at binalaan din siya na posibleng mawalan ng bisa ang pagiging iskolar niya, dahilan para manlumo ang dalaga. Wala sa sarili na umuwi at hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha dahil sa isang iglap ay tila gumuho ang kanyang pangarap na makapagtapos sa pag-aaral. Balang araw, pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Habang naglalakad at nagpapahid ng luha, napalingon siya sa mga taong nagkukumpulan at nagbubulong-bulungan. Mula sa di kalayuan ay nakita niya ang kanyang ina na nakadamit pantaas, ngunit wala yung shorts at wala ding sa pinangpaa. Gulo-gulo ang buhok. Sumasayaw-sayaw habang may hawak na manika at isang mahabang tinik na kulay itim. Pinagbababato pa yon ng mga bata at tinatawag na baliw.
Walang kasing bilis na tumakbo si Ara papalapit sa kanyang ina at sinigawan ang mga bata na noon ay naghahalakhakan na tumatakbo papalayo. Ang sasama nyo! Napakasama nyo! Nay, tara na po. Umuwi na tayo. Naghihintay na po si Totoy sa bahay. Bakit po ba lumabas pa kayo? Sino ka? Huwag mo kong hahawakan. Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Oo, ikaw nga. Babarangin kita. Babarangin ko kayo. Lumayo ka sa akin. Pangit ka. Aray, Nay, ako to. Nasaan na yun? Diyos ko, bakit naman po kailangan namin pagdaanan ng lahat ng ito? Tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Huwag niyo naman po hayaan na mapahamak si Nanay. Nagpasya na lamang na umuwi muna sa bahay si Ara dahil natitiyak niya na naghihintay si Totoy at nag-aalala na rin nung mga oras na yon. Habang naglalakad ay nakasalubong niya si Totoy, umiiyak at tinatawag ang kanilang ina. Nang makita ang kanyang ate Ara ay agad yung tumakbo at yumakap ng mahigpit na animoy takot na takot. Ate, nawawala po si Nanay. Tumakas si Nanay, ate. Huwag ka nang umiyak. Tara na, umuwi na muna tayo. Magbibihis lang ako tapos hahanapin natin siya, ha? Tahan na. Samantala, habang palakad-lakad papunta sa mansyon ni Don Gregorio si Teresa, sakto namang nadaanan ng sasakyan yon ng matanda. Huminto ang sasakyan sa tapat ng babae at tinawag si Teresa. Teresa, saan ka pupunta? Halika, sumama ka sa akin. Gusto mo bang ihatid kita sa bahay mo? Siguradong hinahanap ka na ng mga anak mo. Mga anak ko? Ang ganda ng sasakyan mo. Pwede ba akong sumakay dito? Oo naman. Sige na. Dahan-dahan lang. Samahan mo muna ako, ha? Pagkatapos ay ihahatid na kita sa mga anak mo tapos bibigyan kita ng maraming pera. Okay ba yon? Pera? Oo. Gusto kong maraming pera. Bibili ako ng gamot sa bunso ko. May lagnat siya eh. Wala din baon si Totoy. Pagod na ang anak kong si Ara. Matalino yun. Bakit ka umiiyak? Kasi iniwan ako ni Romeo. Inagaw siya sa akin ng malanding babae na yon. Tingnan mo to, paparangin ko sila para mamatay sila tapos papangit sila pareho. Hindi sila pwedeng maging masaya. Hindi pwede. Huwag ka na magalit. Kalimutan mo na yung asawa mo. Gusto mo bang mamasyal? Ipapasyal mo ko Don Gregorio? Ay, salamat po. Ang bait-bait niyo talaga. Matutuwa ang mga anak ko. Pero wag mong sasabihin kahit kanino na mamamasyal tayo, ha? Wag mong sasabihin na ako ang kasama mo. Magtatampo ko. Ha? Hindi. Hindi ko sasabihin. Saan tayo mamamasyal? Maganda ba doon? Oo naman. Sobrang maganda at siguradong kapag nandun na tayo, makakalimutan mo ang lahat ng problema mo. Pumapalakpak pa at pakanta-kanta si Teresa habang sila ay nasa biyahe. Dinala yon ni Don Gregorio sa isang bahay na nasa karatig lalawigan lamang. Doon niya dinadala ang ilang mga babaeng natitipuhan niya at katulad ni Teresa, walang laban at sa gabing yun ay gagawin niya ring biktima. Wow! Ang ganda-ganda naman ng bahay mo, Don Gregorio. Ay, maraming alikabok. Gusto niyo po linisan ko tapos... Ay, bakit niyo po ako hinahalikan? Magagalit ang asawa ko. Teresa, wala nang asawa mo. Kaya ngayong gabi, kalimutan mo muna siya. Hindi ba't niloko ka niya at pinagpalit sa iba? Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na yon. Mabuti pa sumunod ka sa akin. Bibigyan kita ng mas magagandang damit.
Ang dumi-dumi na ng katawan mo. Siguro kung saan-saan ka na naman nagpunta kanina. Maligo ka muna, ha? Nang inabot ni Don Gregorio ang isang magandang damit mula sa isang aparador, ay tuwang-tuwa naman si Teresa. Agad yung tumungo sa banyo at naligo na animoy bata na naglalaro. Nang tawagin yon ng matanda, ay agad naman nang nagbanlaw at lumabas, suot ang kulay puting bestida. Napakaganda mo, Teresa. Alam mo bang ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito? Sa wakas ay mapapasakin ka na rin. Bakit mo isinasara ang pinto? Kailangan ko nang umuwi. Baka umiiyak na si Bunso. Ihatid mo na ako. Hindi pa tayo uuwi. Masyado pa maaga. Hindi rin kita ihahatid hanggat hindi pa kita napagsasawaan. Aray, nasasaktan ako. Bitiwan mo ako. Tulungan niyo ako. Huwag ka nang pumalag. Wala namang makakarinig at tutulong sa iyo dito. Manahimik ka na lang, Teresa. Huwag na huwag ka magsusumbong dahil sisiguruhin ko na hindi mo na makikita pa ang mga anak mo. O di kaya naman, palalayasin ko kayo sa bahay na yon. Ayoko. Bitiwan mo ako. Huwag, maawa ka. Aray ko, lintik kang. Bakit mo ako kinagat, ha? Wala ka nang kawala ngayon, Teresa. Akin ka na. Akin ka lang. Nang gabing yon, ay pinagsawaan ni Don Gregorio ang katawan ng kaawa-awang si Teresa. Habang pinagsasamantalahan ay patuloy din niyang sinasaktan ang babae. Puno ng pasa ang katawan, maging ang muka nito. Nawalan ng malay dahil sa labis na takot at panghihina dahil sa pangahalay ng walang awang matanda. Nang isakay niya sa kotse si Teresa ay wala pa ring malay. Nang makarating sila sa isang alanganing lugar, iniwan niya na lamang doon ang babae na nakahandusay sa gilid ng kalsada at nagmamadaliong sumakay at umalis. Samantala, mangiyak-ngiyak na rin ang magkapatid na sina Ara at Totoy na umuwi sa kanilang bahay. Inabot na sila ng 12:00 ng gabi at kapwa pagod na sa paghahanap sa kanilang ina. Ate, anong gagawin natin? Paano na si nanay? Baka sakaling makita siya ng mga tanod na hiningan natin ng tulong kanina at ihatid na lamang siya dito sa bahay. Ulan pa yata. Ipagdasal na lang natin na nasa maayos na kalagayan si nanay at makauwi siya ng ligtas. Ay, halika na. Kumain muna tayo at kanina pa kumakalamang sikmura ako eh. Ay, pasensya ka na, Totoy, ha? Alam kong hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Huwag ka mag-alala. Maawain ng Diyos at lilipas din ang lahat ng ito. Mahigpit niyang niyakap at hinimas-himas ang ulo ng kanyang kapatid na si Totoy. Kinaumagahan, nagising ang dalawa dahil sa sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Tulungan niyo ako! Buksan niyo itong pinto! Nay, ano nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyong pasa? Sino may gawa nito sa'yo? Huwag ka maingay. Isara mo ang pinto, bilis. Si Don Gregorio, masama siya. Papatayin niya ako. Papatayin niya ang mga anak ko. Shh, huwag ka maingay. Nay, ano ba talaga nangyari? Anong ginawa niya sa'yo? Nirape ka ba ng hayop na yon? Nay, sumagot ka! Huwag mong sabihin yan. Magtago tayo. Huwag kang lalabas. Shh, shh, shh. Napasalampak sa sahig, hawak ang ulo at napahagulhol na lamang si Ara. Sa itsura
at takot na nababasa niya sa mukha ng kanyang ina. Nababatid niya ang kahayupang ginawa ni Don Gregorio kay Teresa. Nay, huwag kayo matakot. Kailangan natin magsumbong at pagbayarin ang may gawa nito sa'yo. Tumingin ka sa akin, Nay. Tutulungan ko kayo. Hindi natin palalampasin to. Halika na. Mahigpit na yumakap si Teresa kay Ara na animoy batang takot na takot at nangangailangan ng pagkalinga. Isinama rin nila sa barangay hall si Toto na hindi halos makapagsalita at naguguluhan sa mga nangyayari. Sa mukha nito ay mababanaag ang takot at kaba. Nang makarating sa barangay ay agad na nagsumbong si Ara sa kanilang kapitan at ilan pang opisyal ng barangay na naroroon. Kilala mo ba ang taong pinagbibintangan ninyo? Alam ko ang hirap na pinagdadaanan nyo, iha. Lalo na't ganyan ang kalagayan ng nanay mo. Pero hindi naman tama na gawin yung daan yan para manggancho. Hindi ba't si Don Gregorio pa nga ang tumutulong sa inyo? Napakawalang utang na loob nyo naman. Manggagancho, walang utang na loob. Naririnig nyo ba ang sarili nyo? Hindi porke mahirap kami ay itatrato nyo kami ng ganito. Nandito kami bilang tao na humihingi ng tulong para mabigyan ng hustisyang kahayupang ginawa niya sa nanay ko. Hindi nyo ba nakikita ang mga pasa at sugat niya? Tingnan nyo, mga bulag ba kayo? Ha? Wala sa tamang pag-iisip ang nanay mo. Paano kung gawa-gawa niya lamang sa imahinasyon niya mga pinagsasasabi niya sa'yo? Sinasabi ko sa'yo, iha, baka lalo lamang kayo mapahamak kapag itinuloy niyo pa ang pagrereklamo. Tandaan niyo ito, lahat kayo. May araw din kayong lahat sa akin. Tara, nanay, Totoy, umuwi na tayo. Abat, masyadong matapang, wala namang sapat na ebidensya. Hay, ang aga-agay nakakasira ng araw. Matawagan nga si Don Gregorio at nang mapalayas ang pamilya mukhang pare-parehong may tililing. Noong araw din yun, nang malaman ni Don Gregorio ang tungkol sa mga nangyari, ay naglakas loob pa yung pumunta sa bahay ng mag-iina. Nang matanawan yon ni Teresa, ay wala yung kasing bilis na nagtago sa ilalim ng isang katre at takot na takot. Anong ginagawa niyo dito? Nakarating na po ba sa inyo ang pagrereklamo namin laban sa inyo? Nandito ako para iparating sa iyo ang labis na pagkadismaya ko sa mga nalaman ko. Ako pa talagang sisiraan ninyo? Ako na tumulong at siyang may-ari ng bahay na ito? Hindi ko mapapalampas ito, lalong-lalo na't nalaman ko na sinaktan mo rin pala ang apo ko. Aba, hindi ka nga talaga ata marunong lumugar, iha. Mukhang sumusobra ka na. Sumusobra? Alam nyo, oo, napakalaki ho ng utang na loob namin sa inyo. Pero kahit kailan ho, hindi tamang pagsamantalahan ng kahinaan ng ibang tao. Oo, wala ho sa tamang pag-iisip ang nanay ko. Pero alam ko rin po na nagsasabi siya ng totoo. Wala ho kaming laban sa inyo dahil mahirap lang kami. At dahil mahirap kami, lahat ng mga taga rito mapapaniwala nyo sa kasinungalingan nyo. Aalis ho kami dito pero ito lang po ang tandaan ninyo. Pagbabayaran nyo sa takdang panahon ng mga kasalanan nyo sa amin. Ni isa, wala pang nagtangkang kalabanin ako, iha. Siguraduhin mo lang na bago sumapit ang dilim, nakaalis na kayo. Kung hindi ay mapapaaga ang pagkatupok nyo hanggang sa tuluyang kayong maging abo. At ni isa walang tutulong sa inyo. Ingrata! Bitawan niyo po ang ate ko. Huwag niyo po siyang sasaktan. Ate! Nakangisi at dinuro-duro pa ni Don Gregorio ang dalaga na punong-puno ng pagbabanta. Nung araw ding yun, nag-alsabalutan ang mag-iina. 100 lamang ang laman ng pitaka ng dalagita. Sumakay sila ng tricycle papuntang bayan at doon ay maghahanap ng pwede nilang upahan. Naisip ni Ara na mas madali siyang makakahanap ng mapapasukan doon ng trabaho. Isang malaking kahon naman ang hindi binibitawan ni Teresa na animoy naglalaman ng importanteng bagay na kanyang pinakaiingat-ingatan.
Kahit sa dalawa niyang anak ay hindi niya pinapahawakan yun. Habang sila ay nakatayo sa tapat ng isang butika, ay biglang kumaway ang kanilang ina sa isang magandang ginang na mayroong maayos na postura. Tumakbo si Teresa at mahigpit na yumakap doon, na labis namang ikinagulat ni Ara, kaya nagmamadali siyang sinundan yun. Nako, pasensya na po kayo. Ikaw bang panganay niyang anak? Ikaw ba si Ara? Anong nangyari sa nanay mo? Bakit ang dami niyang pasa? Ho? Kilala niyo ho ang nanay ko? Siya ang tumulong sa akin. Magandang babae at mabait. Bumili siya ng gamot ni Bunso at maraming pagkain. Wala na si Bunso. Patay na siya. Nandun na siya sa langit, kaya malungkot na si nanay. Wala na yung ikinalulungkot ko. Diyos ko, nakakaawa naman. Ay, teka, bakit kayo nandito at bakit ang dami niyong dalang damit? Saan kayo pupunta? Ang totoo po niyan, hindi ko pa po alam. Pinalayas ho kami ni Don Gregorio, yung may-ari ho ng bahay na tinutuluyan namin. Si Don Gregorio? Wala pa rin palang puso ang hayop na yon. Siguradong may ginawa na naman siyang kademonyohan. Magagabi na't delikado kung maghahanap pa kayo na matutuluyan. Sa kondisyon ng nanay mo ay mahihirapan ka lang. Sumama na lamang kayo sa akin. Huwag kayong matakot. Hindi ako katulad ni Don Gregorio. Sa tingin ko ay kailangan natin ang tulong ng isa't isa, iha. Sumakay kayo sa sasakyan ko. Sa bahay na lamang natin pag-usapan ang lahat. Hindi pa rin makapaniwala si Ara na sa pagkakataong yun ay tila ba isang himala na may taong tutulong sa kanila. Para sa ikabubuti ng kanyang ina at kapatid ay hindi siya tumanggi, lalo na't nararamdaman niya ang kabutihang loob at intensyon ng ginang. Matapos maghapunan ay pinainom ni Miranda ng pampatulog si Teresa upang maging kalmado at makapagpahinga ng maayos. Pagkatapos ay seryoso nilang pinag-usapan ni Ara ang mga nangyari. Napakahayop talaga ng lalaking yon. Tumanda na't lahat-lahat ay mapagsamantala't manyakis pa rin. Dati akong empleyado sa kumpanyang pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Dalaga pa ako noon. Ay, isa rin ako sa maraming biktima ng kababuyan niya. Wala lang akong kakayahang lumaban noon, kaya mas pinili kong manahimik at magpakalayo-layo na lamang. Pero hinding-hindi ko makakalimutan kung paano niya binaboy ang pagkababae ko. Kinasusuklaman ko siya. Hinding-hindi ko rin po siya mapapatawad sa ginawa niya kay nanay. Babalikan ko siya. Sila ng apo niya, pareho silang demonyo. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita, Ara. Tutulungan kita sa paraan na kaya at alam ko. Kailangan nating maging maingat. Kaya paghahandaan natin ang lahat. Kailangan sa muli niyong paghaharap, may laban ka na at ikaw naman ang titingalain nila. Isasama ko kayo sa Maynila at kailangan din nating maipagamot ang nanay mo. Matalino ka, hindi ba? Gagamitin mo yan para maisagawa ang ating plano at higit sa lahat, mabago mo ang takbo ng buhay ninyo. Marami ka pang dapat matutunan para alam mo kung paano lalaruin ng ating mga kalaban. Isang bagong muka at pangalan ng noon ay nangangarap na dalaginding na nawalan na ng pag-asang makapagtapos ang nakapagtapos sa isang sikat na universidad sa Maynila. Matalino, matapang at isa na ring mayamang negosyante. Gamit ang apelyido ng asawa ni Miranda, kinilala na siya ng ginang bilang tunay na anak. Sa tindig at kagandahan ng bago niyang muka ay walang sinumang makakaalam sa masalimuot na pinagdaanan niya sa nakaraan. Makalipas ang 5 taon, muling bumalik sa probinsya ang dalaga
at sa pagkakataong yun ay handa na siyang maningil at pagbayarin ang mga taong nagkasala sa kanila. Sa isang silid, hawak niya ang kahon na pagmamay-ari ng kanyang ina. Matagal niya ring inaral kung paano gagamitin ang mga nilalaman noon. Mas nadagdagan pa ang kanyang kaalaman sa tulong ng isang mahusay na mambabarang na binayaran niya upang masigurong matagumpay niyang maisasagawa ang pambabarang. Inilapag niya ang kagamitan at sinigurong nakasara ang pinto ng kanyang kwarto. Isang malaking bungo na may iba't ibang nakasulat na orasyon ang nasa loob noon. Sinindihan niya ang isang pulang kandila na simbolo ng galit at pasakit na ipararanas niya sa taong kanyang babarangin sa gabing yun. Nakangisi niyang pinagmamasdan ang naglalagablab na apoy ng kandila. Sinimulan niyang bigkasin ang mga kakaibang salita habang pinapatakan ang bungo. Katulad ng buhay ng mga babaeng sinira at pinagsamantalahan mo, unti-unti mo ring mararamdaman ang pagguho ng mundo mo. Unti-unti kang malalanta na parang mga pangarap na winasak mo. Mawawalan ka ng lakas katulad ng mga babaeng pinilit at walang awa mong sinaktan habang pinagsasamantalahan. Lahat ng meron ka ay mawawala sa iyo. Ako ang karma mo, Don Gregorio. Ako ang babaeng tatapos ng kahayupan mo. Ako ang puputol sa sungay mo. Babalik ako at ipaparanas ko sa iyo ang galit at sakit na pinaranas mo sa mga biktima mo. Malapit na ang iyong pagbagsak. Kukunin ko ang lahat sa iyo. Lahat-lahat, pati ang buhay mo. Kasabay ng mga halakhak ang sunod-sunod na katok ni Miranda sa pinto ng kwarto ni Lara. Lara, anak, buksan mo tong pinto. Kailangan kong iligpit ang mga to. Hindi pwedeng malaman ni Mami yung tungkol dito. Matapos iligpit ang gamit at mag-spray ng pabango sa kanyang kwarto, nagmamadali niyang binuksan ang pintuan noon. Ano ba't amoy? Nagsindi ka ba ng kandila at naligo ka ba ng pabango? At saka, bakit parang pawis na pawis ka? Sira bang aircon mo? Wala ho ito. Doon na lang po tayo sa sala mag-usap. May importante po ba kayong sasabihin sa akin? Wala naman. Gusto ko lang makasiguro kung handa ka na ba talagang humarap ulit sa apo ni Don Gregorio? Oo naman po. Sobrang tagal na nating pinagplanuhan ng lahat ng to, Mami. Kaya sa tulong ng mambabarang na nakausap ko, may sasagawa na natin ng matagumpay ang plano ko. Siya. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Lara. Pero mag-iingat ka, ha? Huwag ka magpapatalo sa bugso ng galit na nararamdaman mo sa mga hayop na yon. Kailangan manatiling kalmado ka at wala silang malalaman tungkol sa iyo hanggat hindi mo pa napapabagsak ang mga yon. Makalipas ang 1 buwan, habang nasa biyahe si Juan di kalayuan pabalik sa kanilang mansyon, bigla na lamang nawalan ng hangin ang 2 gulong ng kanyang sasakyan. Ay, buisit! Kung kailan naman nagmamadali tsaka pa nasiraan. Padabog na lumabas yon at sinipa-sipa ang gulong, sabay na pabuntong hininga. Puros naman kamalasan ng araw na to. Buisit talaga. Maya-maya, bigla namang may tumigil na isang mamahaling sasakyan at bumaba ang isang magandang babae. Inalalayan pa yon ng 2 naka-uniformeng lalaki. Hi! Kailangan mo ba ng tulong? Ano nangyari sa kotse mo? Oh no! Mukhang napaglaruan ng gulong mo. Hi, I'm Juan. Parang ngayon lang kita nakita rito. Galing Maynila? Miss... Yes, Miss Lara de Guzman. Sandali lang ha. Kuya, can you help him fix his car? Alam mo, I'm sure sinadya to. Siguro marami kang kaaway, no? Wala naman. Napagtripan lang siguro. Buti na nga lang at hindi ako na-disgrasya. Ay, kung nagkataon, hindi sana tayo nagkakilala. Salamat.
You're welcome. Ay, siya nga pala, baka sakaling matulungan mo rin ako. Plano ko kasing magpatayo ng mga bahay at negosyo dito sa lugar nyo. Baka sakaling may kakilala ka na... Tama lang palang nagkakilala tayo. Ang totoo niya, naghahanap ako ng buyer ng mga ari-arian namin. Mahina na ang lolo ko at may malubha na siyang karamdaman. Paisa-isa na ring nalulugi ang ilan sa mga... Ay, di ko naman maasikaso lahat ng mga negosyo niya. Nahihirapan ako dahil hindi ko naman mapantayin yung husay niya bilang isang negosyante. Mas kailangan kong pagtuunan ng pansin ang pag-aalaga kay lolo kaysa sa negosyo niya. Ang galing naman. Kaya tayo nagkakilala ngayon dahil ikaw din pala ang sagot sa problema ko, Yuan. Makalipas ang ilang buwan, halos lahat ng ari-arian ng matanda ay naibenta na kay Lara. Naging malalim ang pakikipagkaibigan ng dalaga sa apo ni Don Gregorio na si Yuan. Natutuwa naman ang matanda na makita ang babae na pinapangarap niya para sa kanyang butihing apo. Lara, iha, salamat sa pagdalaw. Maraming salamat sa walang sawang pag-aalaga mo sa amin ng aking apo na si Yuan. Alam mo, hindi ako nagkamali na sa'yo ko halos na ibenta ang mga ari-arian ko. Lalo na't alam ko at nakikita ko kung gaano ka kagaling sa negosyo. Kung mayroon man akong hihilingin ngayon, sana'y magkatuluyan kayo ng aking apo. Nakikita ko na nagkakasundo kayo. Alam mo ba na ni minsan ay wala pa siyang babaeng ipinakilala sa akin? Ikaw pa lamang. Kayo po talaga? Matalik na magkaibigan lamang po kami. At saka, hindi po ba alis din naman po siya kapag wala na kayo? I mean, kapag patay na kayo. Pero, hindi ko po sinasabi na malapit na kayo mamatay, ha? Ano lang po, nabanggit niya lang sa akin na kung sakali man, susunod na rin siya sa parents niya sa ibang bansa. Ay, nakakalungkot mang isipin, pero hindi ko nga yata matatakasan ang katotohanan yan. Hindi ko na rin maintindihan kung bakit hindi ako gumagaling. Kung ano-ano na lamang na sakit ang dumadapo sa katawan ko. Wala man lamang nagawa ang kayamanan ko para manatiling malakas ako. Ganyan po talagang buhay. Kaya nga po habang malakas pa tayo, piliin natin maging masaya at tumulong sa ibang tao. Para naman, kapag nawala tayo dito sa mundo, maaalala lahat ng kabutihan na ginawa natin. Libre maging masaya, basta wala tayong sinasagasaan na tao. Lalong-lalo na yung mga taong nasa laylayan, yung wala nang kakayanang ipaglaban ng kanilang sarili. Ay, ano ba yan? Naninikip ang dibdib ko. Pakiabot nga ang tubig, iha. Salamat. Alam mo, iha, sa lalim ng mga sinabi mo para namang masyadong mahirap ang pinagdaanan mo para maging ganap kang isang mayamang negosyante. Tama po kayo. Lahat po ng paghihirap ay pinagdaanan ko na bago ko narating ang buhay na meron ako ngayon. Kaya nga po, kung may tao man akong hindi makakalimutan, yun ay ang mga taong walang puso at mapagsamantala. Ay, sandali lang po ha. May itatanong lamang po ako kay Yuan. Ngumiti pa ng matamis ang dalaga bago tuluyang lumabas sa kwarto ng matanda. Ay, walang-wala pa yan sa sakit na mararanasan mo, tanda. Siyempre, gusto ko munang masaksihan kung paano ka luluha kapag nawala ang pinakamamahal mong apo. Nasa na nga ba yun? Yuan? Yuan? Sinong babaeng kausap niya? Umiiyak ang babae. Ang sabi niya kay Yuan ay kailangan nitong panagutan ang batang kanyang dinadala. Pinangakuan siya nito ng pagmamahal at pakakasalan. Sinabi rin niya na pinilit lamang siya ni Yuan. Bakit ba ang kulit mo? Gaano ka ba kasigurado na ako ang ama niyang dinadala mo? Ay nako, lasing ako noon. Lasing tayo pareho, kaya imposible. Alam mo, mas mabuti pa, ipalaglag mo na lang yan eh. Isa pa, hindi ka ang babaeng pinapangarap ko. Magkaka-girlfriend na ako at siyang gusto ko at mahal ko. Sige na, malis ka na. Kung kailangan mo ng pera, eto.
Siguro naman sapat na yan para matapos na yung problema mo. Napaiyak na lamang ang babae at pinipilit si Yuan. Sabi niya hindi pera ang kanyang kailangan. Dahil sa mga narinig, itinulak siya ng malakas ng binata. Ang kulit mo naman eh. Umalis ka na nga. Yuan, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Anong klase kang lalaki, ha? Ganyan ka ba talaga? Ano pang itinatago mo? Sa mga nakita ko, hindi ikaw ang Yuan na nakilala ko. Isa kang monster. Ang pangit ng ugali mo. Miss, okay ka lang? Halika, sumama ka sa akin. Lara, wait. Let me explain. Wala kang dapat ipaliwanag. Wala ka nang kailangan sabihin pa dahil sa totoo lang, basang-basa na kita. Matagal ko nang alam kung anong klase kang tao. Nanatiling blanko at tila ba binuhusan ng malamig na tubig ang binata. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nararamdaman at pagkadismaya para sa kanyang sarili. Makalipas ang ilang linggo, nagulat na lamang si Yuan nang bigla siyang arestuhin ng mga pulis. Nakulong yon dahil sa sapat na ebidensya na ipinakita ni Lara at ng babaeng tinulungan niya. Nakunan kasi ng video ang pag-abot ng pera at pagpilit nito sa babae na ipalaglag ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Walang katotohanan ng lahat ng yan. Kapag nakalabas ako rito, humanda ka sa akin. Ba't tarantado ka? Ikaw pa may gana magalit? Abusado! Mula sa di kalayuan, nakangising nagmamasid si Lara habang hinihintay ang babae. Alam ko namang kaya mo magpiyansa, pero wala nang masasarap pa sa pakiramdam na makita ka sa loob ng rehas. Ano kayang mararamdaman ng lolo mo ngayon? Ay... Matapos magpaalam ng babae at magpasalamat sa lahat ng tulong ni Lara, ay sakto namang tumawag si Don Gregorio sa kanya. Hello? Yes, Don Gregorio. Talaga ho? Kailan pa? Okay, sige po. Pupuntahan ko siya agad. Huwag na po kayo mag-alala, ako na pong bahala sa kanya. Babalitaan ko na lamang po kayo. Opo, bye! At bakit naman ako tutulong sa mga demonyong katulad nyo? Sisiguruhin ko na hindi ka na makakalabas ng buhay sa kulungan. Bye, bye, bye! Agad na bumiyahe ang dalaga at tumungo sa pinapagiba niyang mga bahay na nakatayo sa patatayuan niya ng panibagong bahay na paupahan. Hindi niyo ako mapapaalis dito! Maawa naman kayo! Ako ang kapitana rito! Wala kami mapupuntahan! Ipinangako ni Don Gregorio na habang buhay na kami maninirahan dito sa lupain niya, kaya... Excuse me? Si Don Gregorio po bang nagpatira sa inyo dito? Pues, gusto ko pong malaman nyo na ako na ang bagong nagmamay-ari ng kinatatayuan ng pabulok na bahay na ito at maging ng kinatatayuan mo. Binigyan ko na kayo ng maraming pagkakataon para umalis, pero nagmamatigas kayo. Sige, siraan nyo na yan. Hetong pera. Siguro naman sapat na yan para makahanap ka ng masisilungan. Mukhang lalakas pa naman ang ulan. Hindi ko kailangan yan. Ang sama-sama ng ugali mo. Okay, masama na kung masama. Pareho lang naman tayo, ex-kapitana. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Sige, itapon at sunugin nyo na yung mga nabubulok na basura sa lupain ko. Akin na yung pera. Makonsensya ka sana sa ginagawa mo. Mukhang pera ka pa rin naman pala hanggang ngayon. Kunwari ka pa. Sabi ko naman sa'yo, ito na ang araw na ipinangako ko sa'yo. Pasalamat ka dahil may natitira pa akong katitig na awa para sa'yo at sa mga apo mo. Ay, makakaakyat pa kaya ako sa langit sa mga pinagagagawa ko? Ay. Bago umuwi sa kanilang bahay, dinaanan niya pa si Yuan sa kulungan. Anong ginagawa mo dito? Sabihin mo nga sa akin ng totoo. May kinalaman ka ba sa nangyayari? Ano bang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to? Bakit mas pinili mong tulungan ng babaeng yun kaysa sa akin? Kaibigan mo ako at anak ng putya. Minahal kita. Minahal? Talaga ba, Yuan? Bakit? Dahil higit na mas maganda ako kaysa dun sa babaeng inabandona mo? O dahil mas mayaman ako? Ano? At saka anong karapatan mong kwestiyonin ang pagtulong ko sa kanya?
Alam mo, kahit naging kaibigan man kita, hindi pa rin ako papanig sa baluktot mong utak. Wala kang kwenta. Mula nun hanggang ngayon, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sadyang napakatulis pa rin ang sungay mo. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo sa akin noon. At lalong-lalo na ang panghahalay ng lolo mo sa nanay ko. Hayop ka? Sino ka ba talaga? Mapapatay kita. Mapapatay? Oops! Nakakatakot ka naman, Yuan. Kaya lang sisiguruhin ko na mauna kang mamatay. Bye! Bumalik ka rito! Magbabayad ka! Ay, ang tanga-tanga ko talaga. Kinagabihan, Katulad ng mga babaeng ginawa mong katatawanan at pinaglaruan, babalutin ng pagkabahala ang iyong isipan. Mananakit ang iyong sandata na ani mo'y minamartilyo. Palulubugin ko yung tiyan mo katulad ng mga binuntis mo at tinakbuhan. Ipinagmamalaki mo yung kagwapuhan mo at magandang katawan mo, pues mas gagawin kitang pangit para maranasan mo kung anong pakiramdam ng nilalait. At yung katawan mo, tutubuan ng galis at manunuyot na parang matanda ang iyong balat. Kamumuhian mo ang sarili mo at pandidirihan ka ng bawat taong makakakita sa'yo. samantala, Ang sakit ng ulo ko. Ang tenga ko. Tumigil kayo. Ang ingay. Parang nabibiyak ang ulo ko. Tulong! Tulungan niyo ako. Hindi ko na kaya. Aray! Lintik na pakaingay mo Nasisiraan ka na ba ng ulo? Patahimikin niyo nga tong hinayupak na to. Bakit nagkakaganyan yan? Ay, kadiri ang itsura. At anong nangyayari sa balat mo, ha? May sakit ka ba? Baka nakakaaway yan, ha? ang lansa. At buhay pa, amoy nabubulok na. Boss, ilabas niyo na to. Ilibing niyo na. Amoy na agdas na Tama na. Maawa kayo. Tumigil kayo. Lolo, tulungan mo ako. Kinabukasan, Don Gregorio? Don Gregorio? Ma'am Lara, masama po ang pakiramdam ni Don Gregorio. Nasa kwarto niya ho at ayaw din kumain. Ganun ba? Sige, ako nang bahalang magpakain sa kanya. Ay, hindi pa naman siya mamamatay. Hindi pa pwede. Kailangan niya munang magluksa para sa kanyang pinakamamahal na apo. Don Gregorio? Ay, Diyos ko, ayos lang po ba kayo? Pasensya na ho, ngayon lang ako nakapunta dahil abala ho ako sa negosyo at inaasikaso ko rin ho yung kaso ni Yuan. Pagkatapos kaninang umaga ho, nung bumisita ako ay... Kumusta ang apo ko? Makakalabas na ba siya? Don Gregorio, mamaya na ho, kailangan niyo ho munang kumain dahil... Hindi ako kakain hanggat hindi ko nalalaman kung ano na ang kalagayan ng apo ko. Okay. Ay, ang totoo po niyan ay, nagpunta po ako rito para ipaalam sa inyong nangyari sa apo ninyo. Wala na po siya. Patay na si Yuan. Ano? Hindi totoo yan. Hindi papatay ang apo ko. Kailangan ko siya makita. Kailangan ako ng apo ko. Nakikiramay ho ako. Nakakalungkot man ang isipin dahil biglaan nang nangyari. Maging ang nakasaksi sa pagkamatay niya kagabi ay hindi makapaniwala, Don Gregorio. Huwag po kayo mag-alala. Tutulungan ko po kayo para maisaayos ang bangkay niya. Yuan, apo ko. Kawawa ka naman. Akalain mong apo mo lang pala ang kahinaan mo. Ngayon, wala kang magawa para sa apo mo. Kung sa bagay, pinalaki mo nga siyang walang modo at respeto sa mga babae. Katulad mo, parehong-pareho lamang kayo. Huwag ka mag-alala. Pasasaan ba't magkakasama rin kayo ni Yuan? Sa ngayon, kapit lang tanda. May malaki pa kasi akong sorpresa na inihanda para sa'yo.
Labis namang ikinalungkot ng mga magulang ni Yuan ang nangyari sa kanilang anak, ni hindi man lamang nila naihatid sa huling hantungan ang binata. Hindi na kasi sila nagkaroon pa ng pagkakataon na umuwi ng Pilipinas, lalo na't agad namang ipinalibing yon ng kanyang lolo. Mula nang mailibing ang binata, lalong nanghina ang katawan ni Don Gregorio at araw-araw ay hinihiling niya na sana ay matapos na ang lungkot na kanyang nararamdaman. Palala ng palala ang kanyang kondisyon. Iisa na lamang nakatulong ang nagtsatsagang mag-alaga sa matanda. Bukod sa mahirap alagaan ay pinandidirihan na yon dahil sa dami ng sugat na nasa kanyang katawan. Sa gabi ay hindi naman yon makatulog at nagpupumalahaw sa sakit ng iba't ibang parte ng kanyang katawan na hindi niya maintindihan. Naririnig mo ba ako? Kunin mo yung kutsilyo. Bilisan mo. Ha? Don Gregorio, ano ang gagawin niyo sa kutsilyo? Hindi mo ba nakikita? Hirap na ako sa sakit ko. Yung mga anak ko, wala naman silang pakialam sa akin. Mas mabuti pang mamatay na lamang ako. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Sundin mo ang pinag-uutos ko, parang awa mo na. Ay, Don Gregorio, huwag niyong pangunahan ng Diyos. May dahilan pa ho kung bakit nabubuhay pa kayo. Baka ho may mga... Sandali lamang po, may tumatawag sa labas. Baka nandyan si Ma'am Lara. Tao po. Magandang araw po. Ay, sino ka? Anong ginagawa mo dito? Ay, teka, kilala kita. Ikaw nga ba yan, Teresa? Ay, Diyos ko, bakit napakaganda mo na? Anong ginagawa mo rito? Kung mamarapatin ninyo, gusto ko sana makausap ng maayos si Don Gregorio. Gusto ko lamang humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat ng kabutihan niya. Nagdala rin ako ng prutas dahil nabalitaan ko na meron siyang sakit. Ay, sige, tumungo ka na lamang sa kwarto niya at dadalhin ko ito sa kusina at ipaghahanda kita na maiinom. Ay, nako, marami kang ikukwento sa akin. Mukhang mayaman ka na at, ay, napakaganda mo pa rin. Nakangising pumasok si Teresa sa loob ng kwarto ng matanda na noon ay patuloy pa rin sa pagdaing sa kanyang nararamdaman. Napatigil yon nang makita ang babaeng nakatayo sa may pintuan at unti-unting naglalakad papalapit sa kanyang higaan. Teresa, anong ginagawa mo dito? Bakit? Hindi ka ba masaya na makita ko? Buhay na buhay, malakas, at nasa katinoan. Hindi na ako baliw na kaya mong utuin at pagsamantalahan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinungaling. Tumanda at nangangabulok ka na't lahat-lahat. Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Ayan, tingnan mo ang sarili mo. Bunga na yan ng lahat ng kahayupan mo. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Kahit bali-baliktarin mo ang mundo, hindi mo pa rin mababayaran ang mga naitulong ko sa inyo. Hindi ka sigurado dyan sa mga sinasabi mo. Wala kang alam, tanda. Para malaman mo, hindi na tayo magkapantay sa estado ng buhay ngayon. Talagang hindi. Dahil isa kang hampas lupa. Hampas lupa? Noon yun. Hindi na ngayon. Sa totoo lang, mas mayaman at mas marami na akong ari-arian kesa sayo. Hindi mo alam, lahat ng meron ka noon ay pag-aari na namin. At ang tanging natitira na lamang sayo ay pabulok mo ng mansyon na kasing bulok at dumi ng pagkatao mo. Ano ibig mo sabihin? Paano nangyaring napasayo ang yaman na meron ako, ha? Hulaan mo.
Hayop ka! Mapapatay kita! Nahihirapan akong huminga! Tulong! Tulungan mo ako! Makalipas ang ilang sandali, bigla na lamang nangiwi ang bibig ng matanda at hindi na nagawa pang magsalita, at ni katiting na boses ay wala nang lumalabas sa kanyang bibig. Iniwan niya sa ganoong kalagayan si Don Gregorio at sinundan sa kusina ang katulong. Naging abala sila sa pagkakwentuhan hanggang sa nagpaalam na yon. Sakay ng magarang sasakyan, tumigil sila sa tapat ng isang simbahan. Manong, sandali lamang po. Hintayin niyo na lamang ako dito. Maluha-luha siyang pumasok sa loob habang inaalala ang pinagdaanan niya at ng kanyang mga anak. Lumuhod yun at taimtim na nagdasal at nagpasalamat. Sa kabilang banda, pagpasok ng katulong sa kwarto ng matanda ay laking gulat na lamang niya nang makita ang nag-aagaw buhay na si Don Gregorio. Nangingitim na ang labi noon at mga kuko, hanggang sa tuluyan na yung nawalan ng buhay. Agad na tinawagan ng katulong si Lara dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Pasensya na ho, nasa Maynila po kasi ako ngayon. Marami po akong inaasikaso. Nakakalungkot naman po na hindi ko man lamang siya makikita sa huling pagkakataon. Tawagan niyo po ang mga anak niya. Babay po. Ay, natapos na din ang kasamaan mo. Bayad ka na sa mga utang mo. Ay. Ate, ang lalim naman ang iniisip mo. Ano yan, ha? Nasan pala si nanay? Hindi ba delikado na magpagala-gala siya? Baka mamaya makita siya ng mga tauhan ni Don Gregorio? Huwag ka mag-alala. Wala na yon. Patay na. We, seryoso ba, ate? Bakit? Kailan pa? Huwag na nga natin pag-usapan yon. Basta, sa ngayon, ligtas tayo, masaya, at wala namang aapi sa atin. Mahal na mahal ko kayo ni nanay. Salamat, ate, ha? Alam mo kung hindi dahil sa'yo, sigurado naging palaboy na tayo. Isa pa, baka hindi na gumaling si nanay sa sakit niya kung nagkataon. Ay, sobrang nagpapasalamat ako kay Mami Miranda. Siya nagbigay sa atin ng pagkakataon na magbagong buhay at lumaban. Namimiss ko na rin siya. Parang nasanay na ako na dalawa talaga ang nanay natin. Sana makasama rin tayo sa susunod na pamamasyal niya sa ibang bansa, no? Oo naman. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na taon, ipapasyal ko kayo ni nanay kahit saan niyo pa gusto. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Teresa papunta sa sakayan, aksidente niyang nasagi ang isang lalaki. Aray! Ano ba naman ho at... Oh, Teresa? Ikaw ba yan? Excuse me. Hindi kita kilala. Nagmamadali ako. Ay, sandali. Nasaan ang mga anak natin? Kasama mo ba sila? Malalaki na ba sila? Ang kapal na mukha mo para magtanong. Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa mga anak mo? Ano? Tinubuan ka ng konsensya? Itatak mo dyan sa maliit mong utak na wala kang karapatang tawagin silang anak dahil hindi ka marunong magpakaama. Teresa, sandali. Patawarin mo na ako. Hindi ko yun sinasadya. Kung may babalik ko lang ang... Tumigil ka na. Wala nang silbi pa kahit lumuhod ka at lumuha pa ng dugo. Hindi mo alam ang hirap at sakit na pinagdaanan ko. Pero huwag ka mag-alala. Napatawad na kita, Romeo. Pero matagal na rin kitang binura sa buhay namin. Kung nakukonsensya ka sa ginawa mo, siguro nga yan na ang karma mo. Habang buhay mong pagsisisihan ang mga pagkakamali mo at pag-iwan mo sa amin noon. Diretso nang lumakad at sumakay ng sasakyan si Teresa. Hindi makapaniwala si Romeo kung paano nagbago ang buhay ng dati niyang kinakasama.
Nanliit siya sa sarili at muling inusig ng konsensya, ngunit sa pagkakataong yun ay nababatid niya na malabo nang magkaroon pa siya ng ugnayan sa kanyang mga anak. Nang makarating sa bahay si Teresa ay mahigpit niyang niyakap ang dalawa niyang anak. Okay lang po ba kayo, Nay? Umiyak po ba kayo? San po ba kasi kayo pumunta? Okay lamang ako, anak. Nakita ko ang Tatay Romeo mo kanina. Hinahanap niya kayo. Ay, sa susunod kasi huwag kayong aalis nang hindi niyo ako kasama. O di kaya si ate. Huwag niyo nang isipin pa yun. Kung nagawa natin mabuhay nang wala siya, lalo na ngayon, masaya na tayo kahit wala siya. Agad na pumasok sa kwarto si Teresa para magpahinga. Nagpalit siya ng damit hanggang sa gumulong ang kanyang butones sa ilalim ng kama ni Lara. Habang dinadampot niya yun, ay isang pamilyar na kahon ang tumambad sa kanyang muka. Kinuha at binuksan niya yun. Doon ay napagtanto niya na sa itsura ng mga gamit at dahil may ilang mga nadagdag, ay siguradong may gumagamit sa mga yun. Hawak ang kahon nang biglang pumasok si Lara. Nay, anong ginagawa niyo? Akin na yan. Anak, anong ginawa mo? Ginamit mo mga ito? Akala ko ba, ano ba talaga ang totoo? Bakit mo pinakailaman ang aklat at ang mga gamit ko sa pambabarang? Inay, hindi ko kailangan magpaliwanag. Isa pa, nakatulong naman ang mga yan para makapagiganti ako sa kanila. Anak, hindi mo naiintindihan. Alam mo ba kung bakit kahit gustong-gusto kong barangin ang tatay mo noon ay hindi ko magawa? Lara, may kapalit ang lahat. May katumbas na buhay ang pagyakap mo sa kasamaan. Paano kung... Ariko, Nay, ang sakit ng ulo ko. Totoy, tulungan mo ko. Ha? Ate, ano nangyayari sa kanya? Ate, kailangan natin siyang dalhin sa ospital, Nay. Huwag, hindi maaari. Hindi siya gagaling sa ospital. Kailangan natin ng albularyo na makakatulong upang tumiwalag siya sa itim na kapangyarihan na bumabalot sa kanya. Naguguluhan man si Totoy ng mga sandaling yun, ay minabuti niya na lamang na sumunod sa ipinag-uutos ng kanyang nanay Teresa. Binuhat niya ang kanyang ate Lara at agad na isinakay at pumunta sa isang kilalang albularyo. Bitbit naman ni Teresa ang kahon kung saan naroon ang mga gamit sa pambabarang. Wala nang malay si Lara nang makarating sila sa bahay ng matandang manggagamot. Matapos ilahad ni Teresa ang nangyari, ay agad naman nang isinagawa ni Mang Tino ang ritual. Mahirap talaga magpatalo sa galit. Marahil yun na nagtulak sa kanya na umanib sa kapangyarihang itim. Hindi ko maisa sa katuparan ng bagay na nais mo, Teresa, kung hindi aayon sa akin ang anak mo. Hanggat nananatili ang galit at sakit ng kanyang nakaraan at hindi pa siya handang talikuran ng lahat, hinding-hindi na siya makakawala sa bagsik ng itim na kapangyarihan. Masyadong malakas na ang ugnayan nila ng kanyang Diyos na sinasamba. Ngunit huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Magdasal tayo. Ipagdasal natin siya dahil kailangan natin ang gabay ng Panginoon. Itinali ni Mang Tino ang kamay at paa ni Lara habang wala pa yung sapat na lakas na magpumiglas. Pagkatapos ay inihanda niya ang kanyang mga kakailanganin. Ilang sandali pa ay nag-usal yon ng mga salita habang pinapahiran ng benditadong langis ang noo at pulso ng dalaga. Pakawalan niyo na siya sa ngalan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Bigyan mo ng liwanag ang puso't isipan ng dalagang ito. Sa tulong ng banal na tubig at kandilang itim, ilawan mo ang kanyang daan upang lisanin ang nakamamatay na kadiliman.
Bigyan mo siya ng lakas upang bumangon sa nakalulunod at nakapanlilin lang na karunungan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, palayain mo ang kanyang kaluluwa. Pakawalan niyo ako! Hindi niyo ako matatalo! Ayaw mo talaga? Sige, magmatigas ka. Ang asin at ang buntot pagi na ito ang tatapos sa'yo. Tama na! Isang itim na usok kasabay ng malakas na hangin, ang noon ay kumawala sa katawan ng dalaga. Pawis na pawis, nanghihina at nagngingilid ang luha. Mahigpit yung niyakap ng kanyang ina habang hinahaplos ang buhok at pinapahid ang kanyang mga luha. Kailangan nating sunugin ang mga ito. Hanggat nakikita niya ang mga ito, ay maaari pa rin siyang matalo ng tukso ng demonyo. Sinindihan ang mga gamit na yon, pati na rin ang aklat ng karunungan. Matapos maging abo, ay binasbasan pa yon ng albularyo ng banal na tubig. Makalipas ang ilang sandali, kinalagan na nila ang dalaga mula sa mahigpit na pagkakatali at pinainom ng tubig na dinasalan ni Mang Tino. Agad namang nakaramdam si Lara ng lakas at ginhawa. Isuot mo ang kwintas na ito bilang proteksyon mo. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos at matuto ka rin magpatawad. Palayain mo ang sarili mo sa galit at sa iyong nakaraan, iha. Hayaan mong mamayani ang pagmamahal at kasiyahan sa pamamagitan ng pagtanggap mong muli sa buhay mo ng dakilang Diyos na makapangyarihan. Minsan kang naging biktima ng mga may masasamang loob, ngunit mahirap maging bilanggo ng galit at pagkamuhi. Ang demonyo ay hindi mapapagod na bigyan ka ng dahilan na gumawa ng masama. Hanggat nagpapatalo ka sa kanya, hinding-hindi mo mahahanap ang tunay na saya at kapayapaan sa iyong puso. Makalipas ang isang buwan, magkakasamang bumaba ng sasakyan ang mag-anak. Galing sila sa simbahan. Anak, nakasalubong ko pala kanina si Kapitana nung bumili ako ng kandila. Salamat daw sa tulong mo at sa libreng pagpapatira doon sa bahay. Wala ho yun. Makabawi man lang ako sa kamalditahan ko nung pinasira ko ang bahay niya. Ay, kapag binabalikan ko ang mga nagawa ko, naging halimaw pala ako. Wala eh. Nagpatalo ko sa kagustuhan kong gumanti. Alam kong mali pero may pagkakataon na naiisip ko na yun talagang dapat sa kanila, lalong-lalo na kay Don Gregorio at kay Juan. Kung nabubuhay sila't mananatiling makapangyarihan, paano na lamang ang mga taong kayang-kaya nilang abusuhin at pagsamantalahan, katulad ng ginawa nila sa Yonay, sa ginawa nila sa atin. Maaaring mali yung paraan ng paghahanap ko ng hustisya, pero kapag inaapakan ka na, hindi pwedeng wala tayong gagawin para lumaban. Patawarin ako ng Diyos sa lahat ng mga nagawa ko. Hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako, pero hindi ako magsasawang lumuhod at humingi ng tawad sa Kanya. Anak, anumang kasalanan na nagawa mo, hinding-hindi ka niya huhusgahan at tatalikuran. Hindi siya tumitingin sa laki at dami ng kasalanan. Hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Ilang beses man tayong magkasala. Kaya nga, handa niyang pasanin ng krus para lamang matubos ang ating mga kasalanan. Kaya naniniwala ako na mas nakikita ng Diyos ang natitirang kabutihan dyan sa puso mo, ang pagsisisi mo, na minsang umanib sa tawag ng itim na kapangyarihan. Salamat po, Nay. Basta mula ngayon, kalimutan na natin ang lahat. Gusto ko po na maging masaya tayo sa buhay na meron tayo. Oh, bakit malungkot ata ang napakagwapo kong kapatid? May problema ba? Namimiss ko lang si Bunso. Siguradong kung buhay pa siya, masayang-masaya siya ngayon. Dati, pangarap lang namin ang magkaroon ng bahay, kotse, at maraming pagkain. Ngayon natupad na yun. Kaya lang,
wala na siya sa atin. Huwag ka na mag-alala. Kung nasan man siya ngayon, alam ko masayang-masaya siya para sa atin. Hindi ba, Nay? Ayan, pinapaiyak niyo na naman si nanay. Halinga kayo dito. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Yun, napakaganda na naman ng kwento natin. Isang magandang araw po sa inyong lahat mula sa Kwentong Enteng. At dahil dyan, meron tayong shout out. Marami po akong utang na shout out. Simulan po natin kay Yachin Tamashiro. Hi kay Jude Soriano. Hello po kay Maria Agnes. Kay Mariam Bautista. Kay Ellen Kiano. Hi kay Alma Naong. Kay Agripina Balza. Hello po kay Ruben Cypress. Kay Vicky Yabut. Lagawang Xiao TV. Hello po kay Lemmy Seras. Kay Comega Mix. Kay Rods Labiaga. Kay Lady Dam. Shout out po kay Rosita Orenya. Kay Kalampanog Vlog from Jenilyn Rodrigo. Hello po kay Vilma Nabor. Kay Silent Bro from Lawi Kapastarlak. Hello po kay Monica Nieves. Kay Lance MBB. Hello din po kay Marites Nalika. Hi kay Hana Maylin Sesgundo. Kay Lorna Ramos at Luisa Ramos from, syempre, Elvira Ramos. Hi kay Mini C26 from Hong Kong. Hi din po kay Purificacion Pasinoble. Hello kay Charlene Gumansing, kay Ana Maria Lanza, sa Sibayan at Ventura family from Leonora Ventura. Hello po sa family ni Minerva Concepcion, kay Genevieve Virtusio. Hi po sa office mates ni Ginaline Sibayan sa Presidential Security Command, Malacanang. Saludo po sa inyo. Hi kay Melody Lagaras, kay Jeffrey Banaag from Camiguin. Hi kay Rina Vargas from Korea, kay Shari from Yokohama, kay Kat Burglar Cutie. Hello po, maligayang pagbabalik. Hi kay Chris Alcantara, kay RV Chong, kay Jerome Nacional, Lloyd Smith from Aussie, kay Dexter Romero from La Trinidad, Benguet. Hello po kay Susan Walker from Subic. Hi kay Tess Aguilar, kay Maria Lizette Manzano. Shout out kay Estela da Silva, kay Michi Ito from Yokohama, Japan. Hello po kay Shaina May Navarro, kay Carol Basaen from Singapore. Shout out kay Elizabeth Maramot from Bawan, Batangas. Hi Rosette Ersando, kay Janet Cisneros, kay Jeneline Gusi. Shout out kay Mary Jane Tan Morillo, kay Danilo Chua, Lydia Lopez. Hello kay Chander de Guzman from Korea, kay Esperon W4K, kay Chloe Dia. Shout out kay Rosalie Sabroso, kay Merlin Ahmed Panigel, Jenny Imas, Carm Kelly. Hello din po kay Letty Ducay, Henry Ducay, Juno Ducay from Flordeline, Castillanes. Hi kay Micaela Marie Cortez from Sri Lanka, kay Rachel Ignacio. Hello po kay Raquel de la Luna from China. Hi kay Maria Rosalie Galandes, Liza Takada at kay Mafel Alacto. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.